Oh, ngayon, ito si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nagsalita na rin po at pumalag, mga kababayan. Aniya, ito po ang katotohanan sa lahat na ng sisisi, sa lahat ng magustong magpa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo muna lahat ng mga alegasyon ninyo. Kasi sabi nyo, si Pangulo, mga kababayan, ay may kasalanan dahil pinamigay itong si Digong doon sa mga dayuhan. Ito sabi ni PBBM. Saan ka na? 907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Pagtatanggalin natin yan. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Exactly. Mga kababayan, it's a two-way. Hindi pwedeng one-way lang tayo. Ang gagawin natin, hihingi tayo ng tulong. Hoy, Interpol, tulungan nyo kami. Hulihin sila Alice Guo. Hulihin lahat ng mga kriminal na tumatakas. Tapos, pagdating ng sila naman ang hihingi ng tulong, dinided ba natin? Ibig sabihin tayo, walang kwenta. Pag gano'n ang ginawa natin. Pag gano'n ang ginawa natin, umalis na tayo. Huwag na tayong sumali sa Interpol. Di ba? Wala tayong kwenta eh. Sabi ng Pangulo, we just follow and we just commit our obligation because as member of Interpol, mga kababayan, dapat tayong makipagtulungan sa kanila. At kung sinasabi nila na tayo ay hindi na member ng ICC, sige, let's forget about it. Okay, let's forget about it. Pero hindi nyo maaalis ang katotohanan na tayo ay member ng Interpol. Which I believe, mga kababayan, ito yung nakalimutan ni Digong Duterte. Akala niya, nung umalis tayo, nung 2018, nag-run 2019 sa ICC, akala niya, wala nang makakahabol sa kanya. He definitely, mga kababayan, forget na meron pa palang Interpol that they can use or utilize to arrest him. Diba? Masyado kasing madaldal eh. Pinangunahan mo ang ICC, nakalimutan mo yung Interpol. Yan ang problema. This is what the international community expects of us as the leader of a Tama po, it takes two tango. Hindi pwedeng one way lang, mga kababayan. It's two-way. of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagot. Meron ako nakita dito, pero mga kababayan, para po sa kaalaman ng karamihan. Alam niyo, meron din ako nakitang isang post. Thank you dito sa nagpaalala. Hindi ko lang mabasa yung pangalan. Japanese ata to, Korean, I don't know. Kahit nga China member din ng Interpol, ni-reject si Digong tatakas sana papuntang China. Actually, mga kababayan, may nakuha ko na screenshot niyan. May nakuha kong screenshot. Pero, ihahabol ko lang, hindi ko alam kung ito ay patungkol kay Bato or patungkol sa China. Kasi nga, mga kababayan, may post si Kitty Duterte. Sandali lang si J. Ruiz,
May post si Kitty Duterte, mga kababayan. Ano ang post niya? Kunin ko lang dito sa aking CP, CP, hindi CP. CP, ibig sabihin kopya. Titingnan ko lang dito. May post dito. Ayan. Asan ba yung kay Kitty Duterte? Meron siyang post, mga kababayan, hindi ko lang mahanap. Ang sabi niya ganon, may hinahanap kami. Nakaka-PI talaga, sabi niya ganon. Yung akalahain mong kakampi mo, siya pa pala ang magtatrader sa'yo. Pero mamaya i-content natin yan pag nahanap ko yung ano. Iniisip ko, si Bato-Bato na hindi mahanap-hanap ngayon? Or ang China, mga kababayan, na hindi siya tinanggap. Kasi isipin nyo pa, member ng Interpol din po pala ang China. Hindi member ng ICC, pero member ng Interpol. So kung plinano nila na lumabas, mag-exit ng Hong Kong, pupunta sa China, tapos pinauwi sila ng China para silang nireject, tama? Nireject, mga kababayan. Masakit yon. Kasi nga naman, kung China, papasok sila doon, member ng Interpol. Anong gagawin ng China? Siyempre, mga kababayan, as their obligation as a member of Interpol, ihuhulihin din nila si Digong Duterte. Di mas masaklap yun. Biruin mo, kaalyado mo, tapos uhulihin mo. Diba? Di ba lalong magalit yung mga Duterte sa kanila? Sabi ni Ma'am Daisy's Kitchen, nabasa ko din yan, GP. Di ba po? Sabi niya ganon, yung inaasahan mo, nakakampi mo, yun pala ang tatraidor sa'yo. Yun ang sabi doon sa post ni Kitty Hindi ko lang makita kung nasaan ko na ilagay. Pero naalala ko kagabi, sino nakalagay yon? Ayun, kay Mrs. pala. Sige, kay Mrs. pala nakalagay. Teka lang Hold on. Si Mrs. biglang pinaalala Ayan. Meron ako niyan Sinad pala niya sa akin. Teka lang. Ayan. Nakita ko na. Ayan. Oop. Hindi ito yun Yung isa pa. Meron pa. Wala dito. Mamaya, makikita ko rin yun. I-content ko rin yan. Nakakatuwa kaya yon. Balikan natin tong kay Jay Ruiz. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. Last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. At saka mga kababayan, mga ka-GP Natics, pinakita na natin kahapon. Nagtataka nga ako, hindi ko alam kung ganun ba kahina yung mga researcher ng kabilang kampo. They did not have the copy of the arrest warrant of Digong Duterte. Pero mga kababayan, it's already circulating in social media. You can just search it and then makukuha mo na siya.
'Di ba? Yung kopya, nakakapagtaka. Mismong sila Panelo, sila tawag dito yung isa pang attorney, mga kababayan, si Bello. 'Di ba wala daw silang mga kopya? Sila Tio Moreno, yung mga vloggers nila, wala daw kopya. Totoo bang walang kopya? O baka naman nagtatanga-tangahan lang sila? 'Di ba? Baka kunwari lang mga kababayan, walang kopya. Illegal ang pag-arrest. Oh, pinakita na natin kahapon, mga kababayan, at saka yung arrest warrant, hindi kailangan na may physical o may hard copy na pinapakita sa kanila. Pwedeng ito, ang arrest warrant, mga kababayan, under the law, rule number 113, section 7, pag ang tao ay nag-resist, nakita natin, nag-resist si Pangulong Duterte. Ang sinabi niya, mas magandang patayin nyo na lang ako. 'Di ba? Bago ako sumama sa inyo. Resistant 'yon. So ngayon, dahil may resistant siya, hindi kailangan ipakita sa kanya. Iharap sa kanya yung warrant. Ang gagawin lang, huliin siya, i-secure. Pag nahuli na siya, at na-secure na siya, saka pwedeng ipakita yung warrant of arrest, mga kababayan. May nagsabi pa dito, ignorance of the law excuses no one. Diba? Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? Photocopies of the arrest warrant? Will that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can. We have here the SILG who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. Okay. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Maliwanag na po, mga kababayan. It was the Interpol who asked help to the Philippines. It is not the ICC who asked help to the Philippines, ha? So, ibig sabihin, naging mediator nila o pinadaan kay Interpol o dahil hindi na nga tayo at pinagtatalunan yung ICC, mga kababayan, hindi siya dumirekta sa Pilipinas, sa administrasyon natin. Dumiretso muna siya, lumiko ng konti papunta sa Interpol, and here comes Interpol, mga kababayan, communicated with us, at tayo naman, dahil may commitment tayo, we are obliged to do that commitment. Diba? O yan lang yun. Wala na kayong ibang masasabi, mga DDS. Kasi basag na kayo eh. Ayan, nagsalita na rin ang Pangulo. Mayroong kopya. Okay, pinaliwanag ko na rin, hindi kailangan nasa harapan yung hard copy ng warrant of arrest. Pwedeng pagkatapos na lang yan or after the arrest. Okay? So ito naman, mga kababayan, mga ka-Chief Fanatics,